Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Haharapin na ni Patricia at Attorney Alon ang kanilang kasalanan. Alamin natin, welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa gitna ng isang investigasyon tungkol sa insidente sa kaarawan ni Ramir, ang pamilya Matias pati na rin si Kurt ay nagdududa kung ang insidente ay isang aksidente lamang. May mga palagay na maaaring sinadya ito at mayroong tao na may layuning pumatay kay Lilet. Habang ang mga investigador ay patuloy na nag-iimbestiga, hindi mapakali si Patricia, ang ina ni Trixie, na tila may tinatagong lihim. Ang kwento ni Patricia tungkol sa chandelier na nahulog at kung paano niya ito nakita ay hindi kapani-paniwala kay Trixie. Muling pinaghihinalaan ni Trixie ang ina dahil sa mga inconsistency at pagsisinungaling sa mga pahayag nito. Tinutuklas ni Trixie ang mga posibleng motibo at lihim ng kanyang ina na maaaring magdulot ng panganib kay Lilet. Sa kabila ng lahat ng pag-aalangan ni Trixie, nagpasa siyang hindi magsinungaling kay Lilet. Kahit na natatakot siyang mapahamak ang kanyang ina sa mga pagsisiwalat na ito. Sa kabila ng tensyon at takot na nararamdaman ni Trixie, nagdesisyon siyang magsaliksik at malaman ang buong katotohanan. Kaya't isang araw, nakipag-usap siya ng masinsinan kay Patricia upang makuha ang mga sagot. Dito inamin ni Trixie na alam niyang nag-uusap sina Patricia at Attorney Renan at may nangyaring lihim na pagtatago sa insidente sa kaarawan ni Ramir. Hindi nagtagal, nabigla si Patricia nang madiskubre ni Trixie ang tungkol sa lihim nilang dalawa ni Attorney Renan. Naging mahirap kay Patricia na ilihis ang mga tanong ni Trixie at ito ang nagbigay daan para magsimulang magsalita si Trixie. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang kalituhan at takot na mawala ng ina dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ramdam ang tensyon sa pagitan ng mga kasangkot. Sa usapan ni na Attorney Renan at Sabrina, parang natutuklasan na ang mga kasinungalingan ay malapit ng matuklasan. Nagbabanta si Attorney Renan na kapag nabuking si Patricia, madali na siyang mawala ng kredibilidad. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na sinusubok ni Trixie na alamin ang buong katotohanan. Hindi siya naniniwala na may kinalaman si Patricia sa insidente. Ngunit unti-unting nabubuksan ang mga lihim ng kanyang ina. Sa mga sandaling ito, sinasabi ni Trixie sa kanyang sarili na kailangan niyang malaman kung ano ang totoong nangyari, kung bakit nagsinungaling si Patricia at kung paano siya makakatulong sa paglugtas ng kaso. Samantala, sa pagitan ng pamilya, unti-unting napagtanto ni Eira ang mga pinagdadaanan nila ni Lilet. Dahil sa mga desisyon ni Eira na mas pinaburan ang buhay pag-ibig ni Attorney Renan kaysa sa relasyon nilang magkapatid. Nagkaroon ng matinding alitan sa kanilang pamilya. Si Lilet ay labis na nasaktan. Ngunit ang lihim na kinalaman ni Patricia sa mga kaganapan sa buhay ni Eira ay tila nagsisilbing hadlang sa kanilang pagsasama-sama bilang magkapatid. Nais ni Eira na magpatuloy sa relasyon niya kay Attorney Renan. Ngunit kailangan niyang isakripisyo ang relasyon niya kay Lilet upang maprotektahan ang kanyang pagmamahal sa abogado. Sa kabila ng mga luha at kalituhan, hindi maiwasang magtanong ni Lilet kung bakit kayang itapon ng kanyang kapatid ang kanilang pagiging magkapatid ng dahil lamang sa isang tao. Habang ang investigasyon ay patuloy, si Patricia ay patuloy na nagtatago ng mga lihim na may kinalaman sa mga pangyayaring nagbunsod ng insidente. Ang mga tanong tungkol sa kung paano lulusutan ni Patricia ang mga tanong ni Trixie at kung anong hakbang ang susunod na gagawin ni Attorney Renan ay patuloy na nagiging misteryo. Mga susunod na mangyayari sa kwento ng Lilet Matias at mga tauhan. Habang patuloy ang investigasyon, si Patricia ay nagsisimula ng magpanik. Natatakot na ang lahat ng mga lihim ay malalantad. Sa mga susunod na araw, ang tensyon sa pagitan ng pamilya Matias at ng mga abogado
ay patuloy na tumitindi. Pinipilit ni Patricia na magtago ng mga ebidensya. Ngunit si Kurt, na hindi makapaniwala sa mga kasinungalingan ni Patricia, ay nagsimulang magduda at maghanap ng mga posibleng saksi. Pagdapo ng mga ebidensya sa pagtatago ni Patricia. Habang nagsasagawa ng sariling investigasyon si Kurt, nakatagpo siya ng isang mahalagang ebidensya. Isang dokumento na magpapakita ng mga pondo na ipinadala ni Patricia kay Atty. Renan sa mga nakaraang buwan. Ang dokumentong ito ay nagpapakita ng ilang hindi kapani-paniwalang transaksyon na nagdudulot ng mas maraming tanong kay Kurt. Isa itong malaking patunay na may lihim silang tinatago. Pinipilit ni Kurt na itago muna ito kay Trixie at Lilette, pero hindi na niya matiis. Krisis sa relasyon ni Eira at Lilette. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Eira at Lilette ay patuloy na humahapdi. Si Lilette, na labis na nasaktan sa ginawang desisyon ni Eira, ay nagdesisyon na magtago muna at lumayo. Dahil sa mga kasalukuyang pangyayari, hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang kapatid ay mas pinili ang isang tao kaysa ang kanilang pamilya. Hindi rin makayanan ni Eira ang nararamdamang guilt at nang magdesisyon siyang kausapin si Lilette. Ito na ang magiging simula ng kanilang muling pagkakaayos. Pero hindi pa rin sigurado kung ang kanilang relasyon ay babalik sa dati. Pagbukas ng lihim ni Patricia kay Trixie. Habang ang tensyon ay patuloy na tumitindi, si Trixie ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang ina. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Patricia, nagdesisyon si Trixie na tanungin ng direkta ang kanyang ina tungkol sa mga hindi pagkakatugma sa mga pahayag nito. Si Patricia, na may pusong puno-puno ng guilt at takot, ay hindi na kayang magtago pa. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng senyales na siya ay nauurong sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit bago pa siya magsalita, dumating si Kurt at iniharap ang ebidensyang kanyang natuklasan. Ang dokumento ng mga transaksyon kay Atty. Renan. Ang biglaang pagbukas ng mga pahayag ni Kurt tungkol sa mga transaksyon ay naging isang malaking suntok kay Patricia. Sa harap ng kanyang anak, hindi na niya kayang magtago pa. Sa huling pagkakataon, inamin ni Patricia na siya at si Atty. Renan ay nagkaroon ng lihim na usapan at hindi na ang lahat ng mga pangyayari ay aksidente. May mga pagkakataon raw na hindi na kayang kontrolin ang galit na nararamdaman niya kay Lilette. At ang naging madali na lang sa kanya ang pumasok sa isang lihim na plano kasama si Atty. Renan. Pagbubunyag ng totoo at pagkabasag ng lihim, habang si Patricia ay patuloy na nagsasalaysay ng kanyang bersyon ng mga pangyayari. Si Trixie at Lilette ay hindi na kayang magtago pa ng kanilang mga emosyon. Ang hirap ng kanilang nararamdaman ay bumangon sa kanilang mga mata, galit, takot at kalungkutan. Isang malupit na tanong ang sumabog mula kay Lilette. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kami pinagpalit sa iyong lihim na kasinungalingan? Sumagot si Patricia. Hindi kayang tanggapin ang mga saktan at galit at nararamdaman ng kanyang anak. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Pero nangyari ito dahil sa galit at inggit. At hindi ko kayang patunayan na ako ay hindi nagkamali. Paglapit na pagtatapos ng investigasyon, habang ang mga pangyayari sa pamilya Matias ay nagiging mas magulo, ang investigasyon ng mga otoridad ay patuloy na sumusulong. Sa pagdating ni Atty. Renan sa eksena, nagsimulang magsalita ang mga testigo na mayroong hindi kanais-nais na plano si Patricia at si Atty. Renan para kay Lilette. Ang mga testigong ito ay nagbigay liwanag sa lahat ng mga nangyari at nagiging mas mahirap para kay Patricia na makatawid sa ganitong investigasyon. Ang mga detalye ng lihim ni Patricia at ang mga kasinungalingang ipinamudmod nila kay Lilette ay nagiging kasangkapan para matuklasan ang mga posibleng kasabwat. Si Sabrina, na matagal nang nagsususpetsa, ay nagpasya na makipag-usap kay Atty. Renan at alamin ang kanyang bahagi sa lahat ng nangyayari. Ngunit si Sabrina ay hindi rin makaligtas sa banta na itinapon ni Atty. Renan. Kaya't kinakailangan niyang magdesisyon kung paano maglalabas ng mga ebidensya na magdudulot ng paglabas ng mga kasinungalingan ni Patricia at ng mga kasabwat nito. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilette Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.